Hello, no? So ngayon, no, pag-usapan itong tungkol sa Biblia, no? So, marami sa atin dito sa mundong ito, no, ng mga tao na hindi naniniwala or namumuhay sa kasulatan, sa salita ng Panginoon. Kumbaga, disagree or nagdi-disagree sila sa mga sinasabi sa kasulatan. Kumukontra sila sa mga katotohanan na sinasabi sa Biblia, no? At namumuhay sa kasinungalingan. Ito, no, kahit anong pilit mong itakwil at ayaw mong paniwalaan ang nakasulat sa Biblia, sa oras na yang Biblia na yan, nakasilyo na yan sa Espiritu ng Diyos at hindi na yan mababago at walang mababawas, mananatili yang totoo at tapat at ganun pa rin. Kung ayaw mo niyan, ayaw mo verses na to kasi ayaw mo paniwalaan na ganito, pagdating ng panahon, sa matagal or sa sandali, judgment will come for you. At yung mga bagay na yun na dinidisagree mo or kinukontra mo lagi doon sa nakasulat sa Biblia, ang siyang hahatol sa iyo pagdating ng panahon. Gaya nito, sa mga Katolik, no? So, ever since, no, sa simula pa lamang, ang Katoliko kasi nagsimula yan ng mga ilang taon na yan, no? Mga BC, ko, sa mga panahon ng Roma yan. So, sa simula pa lamang yan, itong Katolik na yan, wala pang Katoliko noong unang panahon. Ang simulaanan is ito yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosang Baal. Lumilipas ang taon at years and years and years, dinadagdagan at dinadagdagan nila ang kanilang mga doktrina. Yung mga doktrina na non-biblical. Gaya nito, yung mga pagdarasal sa mga patay, no, iligtas mo ang kaluluwa ni Kuan. Tapos itong mga binyag sa mga bata, no, na ipinapanganak. Sa Biblia, wala kang mababasa doon na ang mga bata na bagong panganak, mga 3 months, 2 months, 1 month, 3 months, 6 months, na binibinyagan. Wala yan doon sa Biblia. Wala yan doon. Then itong purgatory, sa Biblia, walang-wala ka kahit isang litra man lamang ng purgatory na mababasa mo doon na pagkatapos mamatay ang isang tao na pupunta sa purgatorio at ipinagdasal ng mga hangal na mga kababaihan na matanda na iligtas mo ang kaluluwa ni Kuan ganito doon sa purgatorio, ganito ganyan, maligtas. Wala kang mababasa niyan sa Biblia. Si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Tandaan nyo, si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Kung kayo ay namumuhay dito sa mga doktrinang kasinungalingan, ang inyong ama at ang inyong Diyos at laging pinaparangalan sa mga ganitong kasinungalingang doktrina ay si Satanas. At sa tagal o sa madali, narating yung panahon, ang paghahatol ibababa sa inyo. Judgment ibababa sa inyo. Judgment will come for you pagdating ng panahon. Kahit pa anong pilit mo at ipaglalaban mo na ganito ganyan, mananatili ka pa rin sinungaling. At ang Biblia, hindi mo yan masasabi sinungaling. Kung ano ang nakasulat sa Biblia, yun na yun at huwag mong dagdagan o huwag mong babawasan. Kasi nga, kung dadagdagan mo yan ayon sa Biblia, ang mga salot na sinasabi dito sa Biblia or mga kaparusahan, ipapatong at ipapainom ng Diyos sa iyo. Yan ang mangyayari. At wag na wag mo ring babawasan yan ayon dito sa Biblia, mga babala ng Panginoon. Hindi lang nila binabawasan, kundi yung mga doktrina nilang kasinungalingan, sinasabi pa nila na ito ay biblical, pero wala ka namang mababasa sa Biblia. Lagi niyong tatandaan, hindi lamang Katolik ang mga taong hindi sumusunod sa Biblia. Laging kinukontra kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Sa New Testament especially, maraming mga tao dito ang nagdidebate, nag-aaway or hindi nagkakaintindihan, no, sa New Testament. Sa ganito ganyan, hindi kami maniwala ganito ganyan. Kahit ayaw mong tanggapin ang salita na yan, mananatili yang totoo at tapat. At ikaw na kumukontra at hindi ka mamumuhay dito at hindi ka maniniwala dito, mananatili ka sa kasinungalingan at kadiliman. At
sa tagal or sa madali, mapaparusahan ka pagdating ng panahon. Tandaan nyo yan. Ang Biblia, silyado na yan. At wala nang mababawas or madadagdag pa sa Biblia na yan. Andyan na lahat. Mga warning ng Panginoon at ang mga biyaya ng Diyos doon sa mga tao. Nakasulat na yan sa Biblia. Ang sa iyo na lang kung paano mo isabuhay or mananatili ka dito sa kasulatan. Yan na lamang. Kung inmaliin mo pagkaintindi, ikaw ang may problema. So ulitin ko, in the beginning, ang Katoliko, abomination from the Lord na yan. Dahil nga sa mali-maling mga doktrina na kanilang itinuturo. Kaya pinapayuhan ko po kayo, umalis kayo sa religion na yan. Huwag niyong isipin, huwag niyong sabihin, marami kami sa religion na to, kami ang totoo kasi marami kayo. Marami kayo bulag. At si Satanas, hindi niyo ba napapansin? Hindi niyo napapansin. Ang kasinungalingan, maraming tao ang tatahak at kakain ng kasinungalingan. Kaya nga sinasabi ni Kristo, di ba? Iilan lamang ang tao na tumatahak sa daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit ang daan patungo sa impyerno, malapad at malawak at maraming tao ang tumatahak doon at nagsisiksikan. Ang kaligtasan, wala yan sa dami ng iyong membro. Yun ay kung paano mo isinasabuhay ang Biblia. Huwag nyo sanang isipin na hinuhusgahan ko kayo. Ito ay reminder lamang. Ang sinasabi ko is biblical. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, ito ay babala at ito ay warning at ito ay biyaya. Nasaan ka sa dalawang yan? Biyaya o babala? Kaya mag-ingat kayo. It's better for you na basahin at intindihin ang nakasulat sa Biblia. At wag na wag kayong kumukontra na ganito, ganyan. Yun nga ang ahas na ganito, ganito, ang pinagawa ng Panginoon, iba yun. Iba yun sa sinasamba ng mga tao ngayon. Mga ribulto, mga doktrinang dinadagdag, mga purgatorio, mga ganun, marami pang iba. So maniwala kayo sa akin, kung hindi kayo lalayo sa religion na yan, ang naghihintay sa iyo, yung init ng apoy ng impyerno na more and more times pa sa init ng araw. Hindi yan panandalian lamang na apoy, kundi lalamon yan. Ang sinasabi ng Panginoon doon sa sulat ni Isaias, ang apoy na ito ay hindi ito apoy na magpapainit lamang sa kanilang katawan, kundi apoy ito na siyang lalamon sa kanila. So bakit mo hahayaan ngayon na mamuhay sa kasinungalingan at maimpyerno kung may katotohanan naman kay Kristo? Ang tao sumasamba dapat sa espiritu at sa katotohanan. Sinabi na yan ni Kristo, darating yung araw at ito na nga yung araw na ito na hindi na kayo mag-aalala or mamumroblema kung saan nyo sasambahin ang Panginoon, sa Jerusalem ba or dito ba. Nakakahulog yan sa mga simbahan. Kasi nga ang Diyos Espiritu at ang lahat ng sasamba sa Kanya, sasamba sa Espiritu at saka sa katotohanan. Yan ang hanap ng Panginoon. Mababasa din natin yan doon sa Matthew chapter 6, patungkol kung saan ka magdarasal, na dinidinig ka ng Panginoon at ang Panginoon na tumitingin sa iyong ginagawa, magagantimpala sa iyo. At mababasa din yan doon sa sulat ng Jeremiah at marami pang iba. Silang Moises, mga propeta, sinasamba ba nilang ribulto? Wala. Pinaparusahan ng Panginoon ang sumasamba sa ribulto. Kaya yung sinasamba ninyo, at as long as andyan kayo sa religion na yan, lagi kayong kumukontra sa kalooban ng Panginoon. At pagdating ng panahon, ang lugar ng kadiliman na ayaw nyong gustong puntahan, yun ang inyong patutunguhan. Hindi ko kayo hinuhusgahan, kundi ito ay sinasabi ng Biblia. Kaya umalis kayo dyan habang may oras pa. Huwag kayong sabihin nyo na, huwag nyo sabihin na marami kami maliligtas. Walang kaligtasan dyan.
Ang kaligtasan is ito yung personal relationship mo sa iyo at sa ating Panginoong Hesukristo. Wala yan sa dami ng inyong congregation or mga members. So mag-ingat kayo. No, so hanggang dito lang yan. God bless everyone.